Chapter 56. Sa kabila ng patuloy na pagbabantay ni So sa mundo ng mga tao ay nagpatuloy pa rin ang kaguluhan hindi lang sa Libana kundi maging sa buong bansa. Walang magawa ang leader ng Feroe dahil ayaw niya nang madagdagan pa ang mga pagkakamali niya dahil baka lalong malagay nang sa alanganin ang mundo ng mga tao at maging ang Feroe. Hindi ko na alam kung kakayanin ko pa bang iligtas ang mundong ito, mapait na wika ni Hexer. Masyadong malawak na ang problema at nagpatong-patong na. Hindi ko na rin alam kung sino ang kaaway at kakampi. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ako at si Cedric ay hindi ka iiwan. Ngayong May, namamahala na sa pag-distribute ng mga gamot ay kasama mo na akong makikipaglaban. Wika ni Mori. Matagal ka nang hindi nag-e-ensayo. Baka mamaya ay kung ano pa ang mangyari sa'yo. Ang pagiging mandirigma ay nasa puso. Kahit ilang taon pa ang lumipas, hindi makakalimutan iyon ng sino man na sanay na sa pakikipaglaban, sagot ni Mori. Ang sabi ni So ay hindi tayo pwedeng magkasama dahil manganganib ang buhay natin. Pero napapansin mo ba na nitong mga huling araw ay okay naman tayo? Tanong ni Hexer. Oo nga, mahal. Baka pinakinggan na ng bathala ang ating hiling. Masayang masaya si Mori habang yakap ang kasintahan niya. Dahil sa dami ng trabaho niya ay nakalimutan niya ng bilangin ang araw at ang buwan. Hindi niya na namalayan na sa loob ng matagal na panahon ay wala nang nangyayaring masama sa kanila ni Hexer. Si Hexer naman ay hindi mapakali. Natatakot pa rin siya para sa kaligtasan ni Mori at ayaw niyang malagay ito sa anumang kapahamakan. Habang nag-uusap ang magkasintahan ay tinawag sila ni Cedric. May kailangan daw silang mapanood. Mabilis na pumasok ng bahay ang magkasintahan. Tumalubong sa kanila ang video ni Froilan. Bihag ito ng kung sinong hindi nakikita ang mukha. Nakagapos ang ninong ni Hexer sa isang upuan at duguan na rin ito mula ulo hanggang paa. Bakas ang hirap na pinagdaanan ng lalaki. Napasuntok si Hexer sa lamesa. Maraming tanong ang sumagi sa isip niya, kasama na ang kung si Froilan ba ay si Zero dahil sa pagkawala nito. Ngunit ngayon ay nakokonsensya siya. Kahit hindi siya kailanman naniwala na si Zero ay nasa katawan nga ng ninong niya. Papatayin ko siya kapag hindi mo inalam kay So kung paano tayong makakaalis sa nakakasuka na mundong ito ng mga tao, sabi ni Zero. Sa text sa screen lang idinaan ang mensahe na iyon. Kahit anong mangyari, Hexer, huwag kang papayag na bumalik kayo sa mundo nyo. Kailangan ka ng grupo natin, umiyak na sabi ni Froilan. Ngunit biglang natahimik si Froilan nang sikmuraan siya ng isang nakamaskarang lalaki. Napasigaw si Hexer habang pinapanood ang pagbuhat kay Froilan maging ang pagkamatay ng video. Saan galing ang video na ito? Tanong ni Hexer kay Cedric. Sa isang kaibigan sa media ni Mayor, sagot ni Cedric. Pinadala niya iyan sa akin. Ngayon natiyak ng hindi sininong si Zero, gamitin ang lahat ng tao natin sa intelligence. Upang malaman kung nasaan si Ninong Froilan. Sige. Sasabihan ko si Michael na tutukan ang bagay na ito, wika ni Cedric. Si Mori ay hindi nakaimik ng matagal. Naaawa siya kay Froilan kaya ang matatag na dalaga ay tuluyan ng napaiyak. Si Hexer na nasasaktan ay mas pinili na alunan ng kasintahan niya kasya. Ang intindihin pa ang kanyang nararamdaman. Sa dami ng gulo kaya hindi na malaman ni Hexer kung alin ang uunahin. Ang bigat na ng kanyang pakiramdam. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang mga haters na patuloy na naniniwala sa kanya at hindi siya tinalikuran ay nagkakaroon siya ng lakas ng loob na lumaban. Sa kabila ng lahat, ang mga alaala ni Hexer ng Feroe ay tuluyan ng bumalik sa kanyang isip. Ang kapangyarihan na dati niyang taglay ay dama na niyang sinasakop ang buo niyang katawan. Ngunit ang puso ng isang tao ay mas makapangyarihan. Nag-uumapaw ang pagmamahal niya para sa kanyang mga tauhan at maging sa mga taong hindi siya tinalikuran. Boss, may nasagap ang intel natin na susugod daw si Jomar sa base ng mga militar na nakapwesto rito sa Libana. Mukhang walang alam ang mga militar. Balak din nilang patayin ang Mayor ng Libana, ulat ng isang heto. Kailan iyan? Tanong ni Hexer. Mamayang gabi raw, boss.
Agad na tumawag si Hexer sa mayor ng Libana at sa pinuno ng mga sundalo. Binigyan niya ng babala ang mga ito. Masyadong lumakas ang loob ng dati mong tauhan, Hexer, komento ng mayor. Magpapadala ako ng mga tauhan para bantayan ka, mayor, sabi ni Hexer. Salamat. Kaya lalong lumalakas ang hinala ng mga taga-ibang lugar na miyembro na rin. Ako nang ito ay dahil sa pagiging maalalahanin mo sa akin at sa pamilya ko. Tumawa ang mayor. Hindi bale, ang mahalaga naman ay ang katotohanan. Pagkatapos mag-usap ng tatlo ay agad na inihanda ni Hexer ang mga tauhan niya. Ang isang batalyon ng elite force ng Hito ay ipinadala niya sa bahay ng mayor ng Libana. Ang ibang naiwan ay naghahanda para protektahan ang Hito compound at ang iba ay naghahanda naman para tulungan ang mga sundalo at pulis. Kailangan ngayong gabi ay mahuli si Jomar kahit na sa anong paraan. Kung siya man ang may hawak kay Ninong Froilan, pagbabayaran ko siya ng matindi, sabi ni Hexer. Gagawin namin ang lahat, boss. Tisingilan na natin si Jomar sa mga kasalanan niya. Masyado nang malaki ang ulo niya, sagot ni Michael. Nagkasundo ang Hitos at mga sundalo na sa gabing iyon ay huhulihin nila ang pangahas na si Jomar. Si Jomar naman na maaga pa lang ay bumalik na ng Libana ay tuwang-tuwa. Ang plano niya ay bulabugin ang mga sundalo at ang mayor na rin at palabasin na si Hexer at Hitos. Ang may kagagawan para maging mas magalit palalo ang mga tao sa kanyang dating boss. Walang ibang hangad kasi si Jomar kundi ang ipaghanganti ang mga magulang dating miyembro rin ng Hitos. Pinatay sila ni Miguel dahil sa matinding pagnanakaw. Palibhasa bata pa noon si Jomar kaya naligtas siya sa kasalanan ng kanyang mga magulang. Tahalip ang naging hatol sa kanya ay ang ipatapon sa labas ng Libana. Batid ni Jomar na may kasalanan ang mga magulang niya dahil bukod sa pagnanakaw ay naging mga taksil din ang mga ito sa kanilang samahan. Ngunit sa isip ng isang anak na nawalan ng magulang at nagpakalat-kalat sa lansangan ay hindi katanggap-tanggap ang parusang kamatayan kaya ginawa niya ang lahat para muling makabalik sa loob ng Hito compound. Nang dumating ang gabi ay nagsimula agad ang mga bakbakan sa iba't ibang panig ng Libana. Nagkaroon ng problema ngayon ang mga Hitos kung alin ang grupo na tutulungan nila. Hindi nila napaghandaan kasi ang ginagawa ng Sanoa na pagpapasabog ng mga bahay at istruktura sa Sintuan Street. Dahil doon ay naghiwa-hiwalay ang mga Hitos. At dahil hindi pwedeng magkalayo sina Cedric at Hexer kaya sila ang magkasama. Sa Sintuan Street sila makikipaglaban dahil mas prioridad ni Hexer ang mga mamamayan. Timori ay sa kampo ng mga sundalo ang destinasyon. Itinawag pa ni Hexer ang kaligtasan ng nobyo niya sa pinuno ng mga sundalo. Nang mga oras na iyon ay parang pinabayaan na ng gobyerno ang Libana. Walang risky ng mga sundalo ang dumating. Habang nakikipaglaban si Hexer ay naaalala niya ang Feroye. Ang mga nilalang doon ay hindi kasing sama ng mga tao ng Libana. Ang iba kasi sa mga taong dati niyang tinulungan ay kalaban niya ngayon. Pare, madali lang natin matatalo ang mga kalaban dito. Sa tingin ko ay wala rito si Zero. Ibig sabihin ay puro tao ang mga makakalaban natin, sabi ni Cedric. Mabuti kung ganoon para makasunod tayo sa kampo. Nandoon si Mori at ayaw kong may mangyari sa kanya, sabi ni Hexer habang nakikipagbarilan. Ang lakas ng katawan ni Hexer ay kakaiba. Ang liksi niya ay ganoon din. Kita sa kilos niya na bumalik na ang lahat ng kapangyarihan niya at walang kahit sinong tao ang kaya siyang saktan. Kakaiba ang nararamdaman niya dahil dinadala siya ng bawat galaw niya sa mga alaala ng kanyang galing sa pakikidigma. Tapusin na natin ito dahil kailangan akong sumunod sa kampo, sabi ni Hexer kay Cedric. Kayang-kaya mo na pala ito kahit hindi tayo nagsama ng mga tauhan, biro naman ni Cedric. Habang patuloy na nakikipagbakbakan ang magkaibigan ay panay ang berwan nila. Diyon. Ang kauna-unahang laban ni Hexer sa mundo ng mga tao na walang kaba sa puso niya. Pakiramdam niya ay isa siyang batang nakikipaglaro lang. Pagkatapos makipagbarilan sa mga miyembro ng Sanoa at naubos ang mga ito, agad na tumuloy ang drop-o ni Hexer sa kampo ng mga sundalo na hindi kalayuan sa isang lumang mall. Sa Libana,
Ang mall na iyon ay dapat muling aayusin subalit hindi na naituloy dahil sa sunod-sunod na namang gulo. Pagdating sa kampo ay naabutan ni Hector at Cedric na mainit masyado ang bakbakan. Ang mga bala ay parang mga alitaptap na nagkikiparan. Minsan sunod-sunod at minsan ay grupo-grupo ang mga ito. Hanapin mo si Mori at protektahan, utos ni Hector kay Cedric. Agad na tumalima si Cedric at si Hector naman ay mabilis na kumilos upang hanapin si Jomar. Batid niyang kasama ang lalaki sa grupo na nasa kampo dahil iyon ang sabi ng isang miyembro ng Sanoa na pinatay niya. Takalaliman ng gabi at kasukalan ng palibot ng kampo ay ising bilis ng hangin na. Naghanap si Hector. Ang mga mata niya ay malinaw na nakikita ang mga kalaban at saglit lang na dinadaan ng mga ito at sa isang iglap ay natutumba na sila at walang buhay. Nandito ang alien, sigaw ng isang miyembro ng Sanoa. Ngunit wala nang nakarinig sa kanya dahil ang mga kasama niya ay naubos na ni Hector. Nasaan ka, Jomar? Tanong ni Hector sa sarili niya. Naikot na ni Hector ang buong kampo ngunit walang Jomar siyang nakita. Nanlulumaw na. Napaupo na lang siya sa gilid ng kalsada. Hindi na kasi ganun kalakas ang putukan at halos wala nang kalaban ang makikita sa paligid. Hanggang sa biglang sumulpot si Cedric sa harapan niya. Natatarante ito at pinagpapawisan. Papatayin ni Jomar si Mori. Sabi ni Cedric. Ano? Nasaan sila? Tanong ni Hector. Nasa loob sila ng kampo at hostage niya ang kasintahan mo. Natatakot akong kumilos. Dahil baka magkamali ako. Mabilis na tumungo si Hector sa loob ng kampo at nakita niyang hawak-hawak ni Jomar ang nobya niya habang nakatutok ang baril ni Jomar dito. Ang mga sundalo naman ay natutok din ang baril kina Jomar at Mori. Gusto ko na rin sanang magkaroon ng puso, sabi ni So. At gusto ko rin matutunan ng umibig, dugtong ni Wee sa sinabi ni So. Ano kaya ang halaga noon at ganoon na lang kung ipaglaban niyo? Mas mahalaga pa iyon, Wee, sa anumang bagay sa sanlibutan, sagot ni So. Bahagyang hinawakan ni Wee ang balikat ng pinuno ng Feroye. Paulit-ulit na sinasabi ng kanyang isip na gusto rin niyang mabigyan siya ng pagkakataon na umibig at kapag nagyari. Iyon, si So ang pipiliin niya. Talabas ng Lambani ay punong-puno ng ingay na kay sarap pakinggan. Nagdiriwang pa rin. Kasi ang mga Feroian dahil sa tagumpay ni na Hector Oyo at Mori. Ang mga bituin ay masaya rin. Na nagpapaikot-ikot sa bawat Feroian na binantayan nila dahil ipinagmamalaki rin nila si Cedric. Ang ginagawa nila ay nagbibigay ng liwanag sa isang daigdig na punong-puno ng mahika ng teknolohiya. Samantala, dama ni Hector ang malaking pagbabago sa buhay niya sa loob lamang ng 3 buwan. Masayang-masaya siya at wala siyang pagsidlan noon. Ang mga tao na kinukutya. Siya dati ay iginagalang na siya ngayon. Ang mga haters na nanatiling tapat sa kanya ay buong galit na ipinagmamalaki siya sa ibang kakilala. Ninong, yayayain ko na si Mori na magpakasal, wika ni Hector kay Froilan. Aba, dapat lang na iyan ang gawin mo. Akala ko, wala ka pang plano, sagot ni Froilan. Ano kaya ang magandang gawin para masorpresa siya? Tanong ni Hector. Sayang, wala si Cedric. Di yun ang magaling sa mga ganito. Kailan ba ang balik ni Cedric galing now? Hindi ko po alam, Ninong. Tinusulit noon ang mga panahon dahil maghahanap na raw siyang kasintahan. Bantayan mo iyang bituin mo. Baka lahat ng babae sa Libana ay anakan yan. Nagkatawanan ang magninong. Sa puso ni Hector ay masaya siya. Bukod sa mga lolo at lola. Niya na nadalaw niya na sa ngaw ay may isang ninong Froilan siyang itinuturing siyang anak. Isang taong hindi siya iniwanan kahit ano pa ang nalaman nito tungkol sa kanyang pagkatao. Nagplano ang magninong ng gagawin ni Hector. Gusto kasi ng mafia prince ng Hito na masorpresa si Mori sa nakatakda niyang pagtatapat dito. Chapter 57. Parang baliw na sumisigaw si Jomar para ilabas ang galit niya kay Hector at sa mga magulang nito. Habang tumatagal ay nagiging mas mapanganib ang sitwasyon dahil tila nawawala na ito sa sariling katinoan bunsod ng matinding galit. Kinamumuhian kita kayong lahat. Masyado kayong malupit. Ang mga magulang ko ay may karapatan din mabuhay kahit may kasalanan. Tigaw ni Jomar. Bitawan mo si Mori.
Tigaw din ni Cedric. Hindi. Gusto kong maramdaman mo, Hexer, ang sakit na mawala ng minamahal sa buhay. Diyon ang dahilan kaya sinusulan ko rin ang mga hatos, lalo na si Carl na patayin ang mga magulang mo. Diyon din ang dahilan kaya nang gusto nating iligtas si Mori mula kay Jordan. Doon sa sementeryo ay inutusan kong magsimula ng gulo ang kanang kamay ko. Sa kabila ng pagtutungayaw ni Jomar ay hindi man lang sumagot si Hexer. Nakikipag-usap lang siya mata sa mata kay Mori. Hindi niya alam kung paano kumilos nang hindi nasasaktan si Mori. Nakakablangko ng utak para sa kanya ang makitang nasa balag ng alanganin ang mahal niya. Saan mo itinago si Tito Froilan? Tanong ni Cedric. Humisi si Jomar. Kinalaunan ay humalaklak na ito. Tuwang-tuwa siya na ang lahat ay sa kanya nakatingin at para bang lahat na lang ay kasalanan niya kahit hindi naman. Froilan. Ang buwisit na opisyal ng hito. Wala akong mapapala sa kanya kaya wala akong pakialam, sagot ni Jomar sabay was-iwas sa ere ng hawak niyang baril. Isang malaking pagkakamali iyon ng lalaki dahil si Mori na naghihintay lang ng pagkakataon ay sinanmantala ang sitwasyon at mabilis niyang pinadapa si Jomar. Tape ka isa kang. Sabi ni Jomar. Masakit, ano ba? Bitawan mo ako. Napangiti si Mori sabay diin pa ng pagkakapilipit ng braso ni Jomar sa likod. Isinubsob niya rin sa magaspang na semento ang mukha ni Jomar. Hindi ikaw ang papatay sa akin, nanggigigil na sabi ni Mori. Agad na nilapitan ng mga sundalo si Jomar subalit nang itinayo na nila ito ay bigla itong nangagaw ng baril. Sa isang pikit mata ay nakalabit ni Hexer ang baril na hawak niya para iligtas ang leader ng mga sundalo na pinaputukan na ni Jomar. Sakto sa balang galing kay Jomar. Ang galing naman kay Hexer kaya naiba ang direksyon nito. Napanganga ang mga sundalo dahil sa galing tumarget ng binata. Bago pa muling makapagpaputok si Jomar ay tinamaan na siya sa kamay isa pang bala na galing kay Hexer. Napaigik ang lalaki sa sobrang sakit. Mabilis na tinalian ng mga sundalo ang kamay ni Jomar at isinakay ito ng sasakyan para dalhin sa presento. Ang pinuno nila ay lumapit kay Hexer at abot hanggang langit ang pasasalamat. Si Mori naman ay napayakap sa kasintahan niya. Ginantihan naman ito ng Mafia Prince ng isang mahigpit din na yakap. Hindi ko alam na mahirap pala kapag ang mahal ko na ang nasa alanganin at kailangan kung iligtas, sabi ni Hexer. Nahirapan ako, mahal. Naiintindihan ko. Sa tingin mo ba papayag akong patayin lang ng isang walang kwentang lalaki? Of course, hindi, sagot ni Mori sa sarili niyang tanong. Sa bahay ng mayor ay mabilis din na natapos ang labanan. Ligtas ang mayor at ang pamilya nito na pansamantalang itinago ng mga Hatos sa Ryrene Underground. Kinabukasan, nabalitaan ng mga Hatos na sinugod ng mga tao ang presento kung saan dinala si Jomar. Dahil sa sobrang dami nila ay hindi nakayanan ng mga pulis ng agawin sa kanila ng mga tao si Jomar at binugbog ito hanggang sa namatay. Ang buong akala ni Hexer ay matatahimik pansamantala ang libanang ngunit bago magtanghalian ay biglang dumilim ang langit. Walang sino man ang pwedeng lumabas o pumasok sa buong syudad dahil biglang nagkaroon ng isang wall sa paligid nito na hindi nakikita ng lahat. Dumadagandong ang buong syudad. Nakadama ng matinding takot ang mga tao. Si Hexer ay kampante lang na kumain ng tanghalian. Kasabay niya si Cedric na panay ang biro sa kaibigan. Si Mori ay tahimik naman. Huwag kang matakot, mahal, sabi ni Hexer nang mapansin na walang kibo ang dalaga. Ano kaya ang wakas ng labanan na ito? Sana kahit makalimutan ako ng isip mo ay naalala. Ako ng puso mo kung magkakaroon ka pa rin nito sa hinaharap, nag-aalala na sabi ni Mori. Huwag kang mag-alala, kahit anong mangyari ay pipilitin kong magkaroon ng puso para maalala pa rin kita. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin, sabi ni Hexer. Napaluha si Mori ngunit napangiti ito kinalaunan dahil sa mga panunokso ni Cedric. Pagkatapos kumain ay pinulong ni Hexer ang lahat ng Hatos. Alauna pa lang ng hapon pero madilim na at nakakabingi ang ingay sa paligid. Nakakapanindig balahibo ang kakaibang tunog. Na iyon. Ngayon ang panahon kung kailan masusukat ang tatag niyo bilang tao. Patawarin niyo ako.
Kung bakit umabot tayo sa ganito. Ang digmaan ay isa sa pinakapangit na pangyayari subalit. Kailangan niyong manindigan para sa inyong daigdig. Kahit anong mangyari ay gagawin ko ang lahat para iligtas kayo subalit kailangan nyo rin na makipagtulungan sa akin para sa tagumpay. Natin. Malakas na sabi ni Hexer. Maasahan nyo, boss, ang aming pakikiisa, malakas na sabi ni Michael. Lalaban tayo. Para sa mundo at sa Hatos. Tigaw ng mga nasasakupan ni Hexer. Hindi pa tapos ang pagpupulong ng bamulong kay Hexer ang isang Hatos. Boss, muling. Inilabas sa telebisyon si Boss Froilan. Kawawa siya, sobra. Nagpakilala na ang may hawak kay Boss. Pero ang pangalan niya at gusto niya raw na ibalik mo siya sa daigdig niya. Napalunok si Hexer. Hindi niya balak ibalik pa si Zero sa daigdig nito at sa halip ay gusto niyang tapusin na ang buhay nito. Napakarami na niyang pinalampas na pagkakataon at ang lahat ng iyon ay hindi naging mabuti ang kapalit. Nakita niyo ba ang mukha ni Zero? Tanong ni Hexer. Hindi po, boss, sagot ng kausap ni Hexer. Michael at Cedric, gumawa kayo ng konkretong plano para matalo niyo ang mga alaga ni Zero. May pupuntahan lang ako, wika ni Hexer. Lumakad si Hexer papunta sa dulo ng Hato compound. Bumaba siya sa isang underground kung saan binati siya ng mga gwardya. Lahat ng mga bilanggo ay alisin sa underground. Papatayin sila ni So kapag nasa ilalim. Tila ng lupa, wika ni Hexer. Masusunod po, boss. Saan po sila ililipat? Tagusali na matatagpuan malapit sa gitna. Yung dating gusali na pinasabog ng grupo ni Uncle Carl. Okay, boss. Nakabibinging sigawan ng mga preso ang maririnig. Lahat sila ay humihiyaw dahil sa sobrang takot sa nakakakilabot na tunog na naririnig nila sa loob. Kahit mga gwardya ay nangangamba na rin. Labas mo ako rito, Hexer. Ayaw ko pang mamatay. Gumagalaw na ang alien at papatayin niya tayong lahat kung hindi mo siya ibabalik sa daigdig niya, sigaw ni Carl. Subalit hindi ipinagalaw ni Hexer sa mga gwardya ang uncle niya. Unti-unti nang naililipat ang mga bilanggo pero nakatingin lang si Hexer sa tiyuhin niya. Kung gusto mong lumabas dyan at madala sa mas ligtas na lugar ay magsasalita ka. Uncle, sabi ni Hexer. Sasabihin mo ang nalalaman mo tungkol kay Zero at kung sino siya sa mundo ng mga tao. Wala kang makukuha sa akin. Okay. Desisyon mo iyan at sa tingin ko ay kaya mo namang panindigan, sabi ni Hexer. Tabay lakad palayo sa tiyuhin niya. Magsasalita na ako. Magsasalita na ako. Tigaw ni Carl. Mabuti kung ganon. Magsimula ka na, uncle. Muling lumakad si Hexer pabalik ng kulungan ng tiyuhin niya. Nakatitig siya sa mukha nito. At tinatansya kung magsasabi ba ito ng totoo. Balak pa sanang linladya ni Carl ang pamangkin niya ngunit nagbabanta ang mga tingin. Dito. Wala na siyang pag-asa pa na mabuhay kung ang galit at puot sa puso niya ang paiiralan niya. Huwag kang magkakamali, uncle. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka na sa oras. Nalinlangin mo ako, wika ni Hexer. Magsasabi ako ng totoo. Matagal ko nang alam na kalahating tao at kalahating alien ka. Diyon. Ang dahilan kaya lalo akong namuhi ng pilit mong kunin ang pamamahala sa Hato Mafia Group, sabi ni Carl. Hindi ko kailangan ng mahabang kwento. Mahalaga ang bawat oras na lumilipez. Nagsisimula na si Zero na ipamalas ang galit niya, turan ni Hexer. Matagal na namin kilala ni Jordan kung sino si Zero. Noong pumunta kayo ng Japan. Nakatakas siya. Pinatay niya ang doktora para maaga ang isang makina na nakuha mo naman. Dahil sa kagustuhan namin ni Jordan na protektahan ang mundo kaya muli namin siyang hinanap at ikinulong sa basement ng Vinso. Anong sinabi mo, uncle? Kasalanan mo kung bakit siya nakawalang muli. Galit na sabi ni Carl. Ilang beses na namin siyang sinubukan na patayin pero hindi siya namamatay. Nilaso na namin siya pero hindi umapekto. Kahit tama ng bala ay walang silbi. Tanging sa bakal na kadena lamang namin siya napipigilan. Si Uncle Donald ba ay si Zero? Napangisi si Hexer. Huwag mo akong pinaglaloloko. Uncle. Siya nga.
Maaaring ang tingin mo sa amin ni Jordan ay masama kami dahil ganid kami sa pera at kapangahasan pero sa loob ng matagal na panahon ay lihim naming prinotektahan ang pagkatao mo at ang mundong ito. Kung hindi mo sana inagaw si Mori sa batang iyon, wala. Sana kayong away. Maaring bully siya pero malinis ang puso ni Jordan kung pagmamahal din. Nang sa libana ang pag-uusapan. Ang pagiging alien mo ang dahilan kung bakit galit na galit kami sa iyo. Aaminin kong kalaban ang turing ko sa iyo kaya ginusto ko rin na mamatay ka. Noong sanggol ka pa lang. Subalit mas higit kitang kinasuklaman dahil sa pagkatao mo. Iyong underground sa Vinso. Isa iyong lihim na tagwan ni Donald ng mga taong ginagawa niyang kauri niya. Ang iba ay unti-unti niyang kinakain ang utak kaya sa simula ay asal hayop sila hanggang sa mamatay na. Noong una ay paisa-isa lang ang biktima ni Donald ngunit nalaman kong nitong huli ay talamak. Kung kinakain niya ang utak ng tao, bakit may mga gumaling gamit ang gamot na ginawa? Ni Mori. Nagtataka na tanong ni Hexer. Ang gamot ni Mori ay maaaring epektibo lamang sa mga hindi pa masyadong nabiktima. Ni Donald. O baka naman may ginawa si Mori na kakaiba, nagdududa na sabi ni Carl. Ano ang ibig mong sabihin? Wala. Hexer, kumilos ka habang may pagkakataon pa. Kakailanganin mo ang lakas mo sa daigdig na pinanggalingan mo kung talagang kakampi ka namin at hindi ni Donald. Kung hindi, ay baka patayin ka rin ni Donald kung paano niya pinatay si Jordan. Napabuga ng hangin si Hexer. Ang alam niya ay namatay si Jordan dahil sa atake sa puso at hindi dahil sa kung ano paman. Diyon ang sabi ng mga doktor sa ospital. Naguguluhan siya kung ano ang paniniwalaan. Science o ang sabi-sabi lang. Hayaan mo rin akong lumaban para sa mundong ito. Ayaw kong mamatay na wala akong tilbi sa kabila ng pinagdaraanan ng libana. Masamang tao ako, oo. Subalit hindi ko papayagan. Nasakupin ako ng isang demonyo, pakiusap ni Carl. Napaisip si Hexer. Hindi niya alam ang magiging desisyon ngayong nabatid niyang ang mga nagaganap sa libana ay bunga ng kanyang mga maling pasya sa nakaraan. Chapter 58. Pumayag si Hexer na hayaan si Carl sa kagustuhan nitong lumaban bilang kapalit sa mga impormasyon na nalaman niya. Hindi niya man tiyak kung tama o mali ang naging pasya niya ay umaasa siyang makakabuti iyon sa lahat. Nang bumalik si Hexer sa bahay na tinutuluyan nila ay niyakap niya ng mahigpit si Mori. Mag-aalas 4 pa lang ng hapon pero halos wala na silang makita sa sobrang dilim ng paligid. Mabuti na lamang at hindi napuputol ang supply ng kuryente sa buong compound. Nasaan na ang mga mandirigma ng Hatos? Tanong ni Mori. Naroon sila sa ground. Kasama nila sina Cedric, Michael at si Uncle Carl, sagot ni Hexer. Uncle Carl. Paanong? Pinakawalan ko siya kapalit ng mga nalaman ko, wika ni Hexer. Totoo ba naman ang mga sinabi niya sa iyo? Tanong ulit ni Mori. Hindi ko alam. Pero malakas ang kutob kung nagsasabi nga siya ng totoo. Sabi niya, si Uncle Donald daw ay si Zero. Napanganga si Mori at hindi kaagad nakasagot. Nakatingala lang siya sa kasintahan. Niyang nakatingin din sa kanya. Nabigla sila pareho kaya ang mga bagong nalaman ay para pang mga bomba na sumasabog sa kanilang harapan. Nang minuto ang lumipas bago muling nagtanong si Mori kung ano ba ang plano ni Hexer. Tinagot naman ito ng lalaki na naghihintay lamang daw siya ng pagkakataon. Wala kasing ideya. Pa si Hexer sa mga nagaganap sa labas ng compound at naghihintay pa siya ng tawag mula sa mayor at sa mga pinuno ng mga pulis at sundalo. Hanggang hindi pa batid ni Hexer ang mga nagaganap sa buong libana ay hindi niya gustong isabak ang mga tauhan niya. Ganon niya kamahal ang mga Hatos. Mahal, paano kayang naging si Sir Donald si Zero? He's a good man. Bakit niya tayo pinuhay noong nakita niya tayo sa park kung pagkakataon niya na iyon para patayin ka? Bata pa. Kasi tayo noon at walang muwang, naguguluhan na tanong ni Mori. Marahil ay dahil ako ang susi para makabalik siya sa mga tunay naming daigdig. Hanggang ngayon, yan pa rin naman ang gusto niya. Maaaring may mga pagbabago na rin sa kanyang katawan kaya nagmamadali na siya ngayon, wika ni Hexer. Nakapanlulungo. Buong akala ko ay mabuti siyang tao, tura ni Mori. Noon kasing
Nakatira ako sa Vinsu Group, hindi ko siya nakitaan ng kahit ano. Baka niloloko ka lang ng Uncle Carl mo. Sigurado ka bang walang kakaiba sa kanya noon? Wala, mahal, tugon ni Mori. Ah, oo nga pala. Madalas siyang nawawala noon. Hindi. Malaman ng lahat kung saan siya pumupunta. Minsan, 2 days or more siya kung mawala. Iniharap ni Hexer ang kasintahan niya sa kanya. Nakapikit siya habang pilit binubura ang kaba sa kanyang dibdib. Daig niya pa ang nasa limbo. Blanko pa ang isip niya dahil wala namang balita galing sa labas. Hayaan na muna natin si Uncle Donald, mahal. Hayaan mo munang yakapin kita ng mahigpit, bulong ni Hexer sa kasintahan niya. Walang salitang namagitan sa dalawa. Kapwa nila pinakikiramdaman ang mahigpit na yakap ng isa't isa. Lihim na umiyak si Hexer samantalang si Mori ay tumutulo na rin ang luha. Takot sila sa maaring maganap. Ang panganib na parating ay nagbibigay ng kakaibang emosyon na hindi maipaliwanag hindi lamang sa magkasintahan, maging sa mga tao rin. Lahat. Tila nagtatanong kung may bukas pa ba paglipas ng dilim sa libana. Tandaan mo, kahit anong mangyari ay hindi kita kalilimutan, wika ni Mori. Noon pa. Man, ako at ikaw ay iisa. Pagkatapos ng lahat ng ito, maraming magbabago at maraming tayong matutuklasan. But my love for you will never change. I love you so much, mahal. Pangako, pipilitin kong mabuhay kahit hindi ako sigurado dahil tao na ako. Noon sa pero hindi ko alam ang salitang takot. Ngayon, dama ko ito. Subalit ang pagmamahal mo ang magsisilbi kong isa pang pananggalang at lakas. I will be fighting to the fullest. Hindi ako papayag na matalo dahil ang pagkatalo ko ay kahulugan din ng pagkagunaw ng mundong ito. Turan ni Hexer. Ang madamdaming pag-uusap ng magkasintahan ay pinutol ni Cedric. Tinawag nito ang kaibigan at ang pinsan niya upang mapanood ang kasalukuyan na nagaganap sa Sintuan Street. Bakit nakakapag-broadcast sila? Tanong ni Mori habang nakatingin sa telebisyon. Tihag ni Donald ang reporter na kaibigan ni Mayor, sagot ni Cedric. Sa telebisyon ay mapapanood ang mga taong nagsisigawan. Hinahabol sila ng isang nilalang na tao ang ulo ngunit ibon ang katawan. May mahaba itong buntot na humuhuli sa mga tao. Ang mga kuko ng mga papa nito ay parang mga espada na hinihiwa ang balat ng sinumang nahahawakan nito. Lumabas ka na. Ako ito, si Zero. Isang nakabibinging halakhak ang pinakawala ni Donald. Ang mga mata nito ay nagpapakawala ng mga ilaw na parang laser. Sa bawat pagpapakawala nito ng mapanirang liwanag na iyon ay tumatawa ito ng nakakapangilabot. Magkita tayo. Hanapin mo ako sa buong libana. Napapikit si Hexer. Tinawag niya si So sa kanyang isip. So, sana idalangin niyo sa bathala na ngayong gabi ay makaligtas ako. Bahagi ng pagiging tao ko ay nakadarama ako ng takot. Takot na humahadlang upang maipamalas ko ang aking buong kapangyarihan, bulong ng isip ni Hexer. Pagmulat ng kanyang mga mata ay nagbigay ng utos si Hexer. Tinabihan niya sina Michael. Nagawin ang lahat upang iligtas si Froilan. Tumawag din ang mayor ng libana at maging ang pinuno ng mga sundalo at sinabing handa na sila. Ang mga nasa labas ng libana ay pinipilit na pumasok sa loob ng syudad ngunit tila bumambangga lamang sila sa isang pader na bakal. Ang mga sasakyan nilang panlupa ay nasa Syra. Maging ang mga eroplano o kaya helicopter ay hindi man lang makapasok sa buong syudad. Kung titingnan sa himpapawid, ang buong libana ay nababalot ng kulay itim na. Parang iglo ang itsura. Walang makita na kahit ano sa loob nito. Mahigpit na yakap ang ibinigay ni Hexer kay Mori bago sila maghiwalay. Hindi kasi sila pwedeng nagsama para pareho silang makaligtas. Diyon ang payo ni Cedric. Nabagman sa mga puso nila ay napalitan na lumaban ng magkahiwalay ang dalawa. Ano man ang mangyari, tandaan mong mahal kita, sabi ni Mori. Hinalikan niya si Hexer. Talabi bago siya sumakay ng sasakyan. I love you, mahal. Kung hindi man tayo magkita pang muli, baunin mo ang puso ko, sabi ni Hexer bago binitawan ang kamay ng kasintahan. Ibinili ni Hexer kay Michael si Mori.
Si Carl naman ay humingi rin ng tawad sa pamangkin niya bago sumakay din ng sasakyan. Malungkot na Hato compound ang iniwan ng grupo ng mga mandirigma ng Hatos. Halos madurog ang puso ng Mafia Prince habang tinatanaw papalayo ang sasakyan na kinalululanan ng babaeng mahal niya. Kasabay ng mga luha ay ang pag-asa na sana magkita pa. Tilang muli ni Mori. Buhay at kilala ang isa't isa. Bathala, pakinggan mo ang aking hiling. Ligtas mo ang babaeng aking pinakamamahal. Ligtas mo ang Hatos. Iligtas mo ang Libana, dasal ni Hexer habang nakaluhod sa damuhan. Tumutulo ang mga luha niya habang nakayuko. Hinawakan ni Cedric ang balikat ng Feroia na binabantayan niya ang kapangyarihan. Lahat ng lakas niya ay ibinigay niya upang palakasin ang kapangyarihan nito. Magiting na mandirigma ng Feroe, tumayo ka na. Ang daigdig na ito ng mga tao ay naghihintay upang iligtas mo. Pakawalan ng takot sa iyong puso at ikaw ay humayo. Feroian, tumayo ka na. Sabi ni Cedric habang umikot-ikot ang bituin sa binata na nakaluhod lamang. Lang minuto na nanatiling nakaluhod si Hexer. Kinumbinsi niya ang kanyang isip na isa. Siyang Feroian. Inalis niya ang lahat ng emosyon sa puso niya. Kahit kay titing na takot o pagmamahal ay binura lahat ng kanyang kapangyarihan. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi na. Siya si Hexer na mahina noon. Hindi na siya si Hexer na sakitin. Siya na si Yo. Ang Feroian na. Punong-puno ng lakas at kapangyarihan. Siya na ang Feroian na bakal ang katawan. Aking bituin, tayo na. Sabi ni Hexer. Sa isang iglap ay nawala ang dalawa sa loob ng Hato compound at sa tapat mismo ng munisipyo sila bumagsak. Walang nakakakilala kay Hexer dahil sa itsura niya. Ang mga Hatos ay nalito kaya pati siya ay binaril na rin. Mga pasaway na nila lang. Hindi ba nila nakikilala na ako ang pinuno nila? Tanong ni Hexer kay Cedric. Hindi, dahil sa wangis mo, Feroian. Tinapa ni Hexer ang sarili niya. Namangha siya na maramdaman ang kanyang itsura. Napasayaw siya sa Golek. Nagpagulong-gulong siya sa kalsada katulad ng dati niyang ginagawa. Noon sa Feroe. Yu, pasalamat ka dahil wala si So. Hindi ka niya mapaparusahan. Ngunit wag mong kililimutan na nasa gitna tayo ng labanan, Feroan, paalala ni Cedric. Nasa ganun silang tagpo nang dumating ang grupo ni Mori sa may munisipyo. Napamaang ang mga ito nang makita si Hexer na gumugulong-gulong sa kalsada. Feroian ka na nga, mahal, naluluhan na sabi ni Mori. Itinutok ng mga Hatos ang baril nila. Kay Hexer subalit sumigaw si Mori ng ubod lakas upang pigilan ang mga kasama. Umiyak ang dalaga habang sinasabi sa mga kasama na kakampi nila ang nilalang na nakasuot ng bakal. Tumayo si Hexer at hinintay na lapitan siya ni Mori. Nanginginig ang mga kamay na. Hinaplos ng dalaga ang bakal na mukha ng kasintahan niya. Nang hindi makatiis ay niyakap niya. Ito. Hexer, mahal, tawag ni Mori sa kasintahan niya. Natatandaan mo ba ako? Nakatitig lang si Hexer sa mukha ng babaeng umiiyak. Hindi ito mabasa ng utak niya pero may kung ano sa tapat ng dibdib niya ang mabilis ang nagbibigay signal sa buong katawan niya. Bakit hindi ko siya kilala? Alam kong ako ang leader ng mga nilalang na ito pero itong nasa harapan ko, bakit ganito siya? Tanong ni Hexer. Napahagulgol ng iyak si Mori. Dimot na siya ng lalaking mahal niya. Hindi na nito maalala ang pangako sa kanya. Ang sakit, Hexer. Matagal kong pinaghandaan ang panahong ito na malilimot natin ang isa't isa. Hindi ko alam na masasaktan pa rin ako, iyak ni Mori. Parang hinaplos ang dibdib ni Hexer ng mga luhang iyon. Ginalaw-galaw niya ulo upang pilit na hanapin sa kanyang isip ang babaeng lumuluha sa harapan niya. Yu, nasa gitna tayo ng labanan, paalala ni Cedric sa kaibigan niya. Natatakot itong baka. Matalo ng puso ng lalaki ng isip nito. Labanan. Oo, nasa gitna tayo ng labanan, sabi ni Hexer sabay kawala kay Mori. Sa isang iglap ay nawala sina Hexer at Cedric sa harapan ng City Hall. Sa plaza natagpuan ng magkaibigan ang mga sarili nila. Mula sa kung saan ay may mga umaatake sa kanila ngunit hindi man lang tabla ng bala si Hexer.
Biglang lumabas si Zero na papagapagaspas ang pakpak. Nakangisi ito at halatang. Tuwa-tuwa nang makita si Hexer. Ang buntot nito ay parang naglalaro sa hangin. Ang mga mata nito ay parang apoy na nagliliyab. Hindi kita papatayin dito sa mundo ng mga tao. Tulungan mo lang akong patayin ang mga nilalang dito para tayo na ang maghari. Handa akong makipagkasundo sa'yo total wala na. Yata tayong pag-asa na makaalis pa rito, wika ni Zero na nasa katauhan ni Donald. Umupo si Hexer sa sementong upuan na nakapalibot sa basketball court. Pakuya-kuyakoy. Nang ang Feroian at wala man lang pakialam kahit malakas ang mga pagsabog at putukan sa buong paligid. Perwisyo ka kahit saan, sabi ni Hexer. Paano kang napunta sa katawan na iyan? Nasaan ang mga alagad mo? Isang makahulugang ngiti ang ipinamalas ni Zero. Chapter 59. Isang nag-aagaw buhay na lalaki ang pilit isinasalba ng mga doktor. Diyon ang napapanood ni Hexer sa monitor ng isang malaking screen sa harapan niya. May mga tama ng bala ang lalaki. At hindi na halos makilala. Nanginginig naman ang mga manggagamot habang ginagawa nila ang kanilang tungkulin. May 8 lalaki kasi na armado ng mga baril ang nakabantay sa kanila. Habang kasagsagan ng mga doktor sa pagtanggal ng bala sa katawan ng lalaki ay bigla itong nag-flatline. Nagpanik ang mga doktor dahil sumisigaw na ang isang lalaking mahaba. Ang balbas. Siya ang kanang kamay ng leader ng Vinsu Group na noon ay inoperahan dahil napalaban ito sa mga alagad ng batas. Bago pa nakalabit ng galit na lalaki ang gatilyo ng baril niya ay biglang namatay ang ilaw sa buong silid. Nagsigawan ng mga doktor dahil lalong naligay sa alanganin ang mga buhay nila. Subalit makalipas ang halos 1 minuto ay muling bumalik ang supply ng kuryente. Ang pasyente na kanina ay nag-flatline na ay parang natutulog lang at tila walang nangyari. Oh, napanood mo na ang ma-aksyon kong pagsapi sa katawan na ito, yabang ni Zero. Anong masasabi mo? Baka may tanong ka pa, Hexer. Grabe ang pa-welcome sa iyo ng daigdig na ito. May pelikula pala ang pagpasok mo, Zero. Sa katawan ng taong iyan, insulto ni Hexer sa kaharap niya habang hinihinas ang kanyang baba. Kasalanan iyan ng mga tao, humahalaklak na sabi ni Zero. Mga mahihina ang nilalang sa mundong ito. Katulad ng doktora, akala ko pa naman ay kung anong kapangyarihan ang taglay niya, isip lang pala. Kaya pinatay ko na lang. Nabigla si Hexer sa narinig niya. Doktora. Natatandaan niya ang doktora, maging ang pagkamatay nito sa Japan pero bakit hindi niya maalala ang babae kanina? Alam niyang leader siya ng Hato Mafia Group pero bakit nawala sa isip niya ang babae? Nauunawaan niya rin ang salita ng mga tao pero bakit hindi niya naintindihan ang gustong sabihin ng babae kanina? Paano mo siyang pinatay? Tanong ni Hexer. Walang lakas ang kanyang tinig kaya naalarma si Cedric. Magiting naman dirigma ng Ferola, tumingin ka sa kasalukuyan. Huwag kang palilin lang. Sa mga kalaban, wika ni Cedric. Nakikita ni Donald ang pagkabalisa ni Hexer. Ang Toto ay wala siyang plano na makipagkasundo sa Mafia Prince ng Hatos. Ang sinabi niya sa binata na gusto niyang makipagkasundo rito ay kasinungalingan lamang. Tinatanong kita, paano mong pinatay ang doktora gayong nandito ka lang naman sa libana ng mga oras na iyon? Tigaw ni Hexer. Daman niya ang pag-init ng kanyang katawan at alam niyang gusto lamang siyang isahan ni Pero na nasa katawan ni Donald. Nakatakas ako kay Jordan. Nagbayad ako ng mga tao sa Japan para kunwari ay mga tauhan ko, wika ni Zero. Ano, payag ka ba sa kasunduan? Kumakawil-kawil ang buntot ni Zero habang nagtatanong. Tinatansya niya ang posibleng galaw ni Hexer. Ang binata mama na nakatayo na ay nakahanda na rin. Walang kasunduan na magaganap. Pabor lang sa iyo ang kasunduan na gusto mo kaya hindi ko maibibigay iyan sa iyo. Ang mga tao ng libana ang magdurusa sa huli, wika ni Hexer. Kasabay ng tangkang pagpulupot ng buntot ni Zero sa katawan ni Hexer ay napasigaw si Cedric. Subalit handa na ang Feroian. Mabilis na lumabas sa kamay ni Hexer ang baril at mga pampasabog. Agad niya iyong inumang kay Zero o Donald. Mabilis namang lumipad si Zero palayo kay Hexer.
Subalit ang liwanag na nanggagaling sa mata ni Zero ay mabilis na ikinulong ang binata. Mula sa kamay ni Hexer ay lumabas ang isang mahabang espada. Humahaba pa ito. Depende sa layo ng kalaban niya. Dahil sa takot na baka tamaan siya ay mabilis na lumipad si Zero hanggang sa nawala ito. Maririnig ang malakas na ingay sa buong libana. Ang mga taong naging biktima ni Zero ay naging mga tao na hayok na rin na kumitil ng buhay ng kapwa. Kahit wala silang mga armas ay nagagawa nilang patayin ang mga Hatos, sundalo at pulis sa pamamagitan lamang ng pagtitig sa mga mata nito. Samantala, ang mga Feroian ay nagigimbal sa nakikita nila sa malaking screen na nasa loob ng Lambani. Ang daigdig ng mga tao ay nabago ang posisyon. Ang lugar kung nasaan ang libana ay nasa ilalalim na ng mundo. Batid na nilang may kakaibang nagaganap ngunit wala silang magawa upang makatulong. Tinusubukan ni So na makausap si Yu subalit abala ang isip ng mandirigma kaya hindi niya magawang makausap ito. Habang nakaabang ang mga Feroian sa magaganap sa mundo ng mga tao, sa sementeryo. Naman muling nakita ni Hexer ang naghihintay na si Zero. Nakatago ito sa mga puntod. Walang takot na nararamdaman ang nilalang na nasa katawan ni Donald. Mabilis nitong dinaluhog si Hexer na kalalapat pa lang ng mga paa sa lugar na iyon. Tumunog ang bakal na katawan ni Hexer nang madaanan ng matatalim na kuko ni Zero. Ngunit, hindi man lang nasira ang nakabalot sa katawan ng Mafia Prince ng Hato. Sa pagwasiwas ng kaliwang kamay ni Hexer ay nasapul niya ang pakpak ni Zero. Nagpakawala ang huli ng tunog na lalong nagdagdag sa takot ng mga taga-libana. Nakakapanindig balahibo ang tunog na iyon na hindi basta-basta nawawala sa isip ng mga taga-libana. Si Cedric ay napatikip ng tainga niya. Hindi siya makalaban dahil ang buong lakas niya ay ibinigay niya upang maging buong Feroian si Hexer. Ang tanging magagawa niya lamang ay ang lumipad-lipad upang makaiwas sa kapahamakan. Baliwala naman kay Hexer ang tunog na pinakawala ni Zero. Mas lalo niyang gustong makipaglaro sa huruan na naging kakambal na ng kanyang buhay kahit noong nasa Feroe pa siya. Isa ka talagang hadlang sa mga plano ko. Ibalik mo ako sa daigdig ko. Tigaw ni Zero na. Noon ay pinilit na lumipad ng mas mataas. Hindi ka na makakabalik pa sa mundo mo, Zero. Dito nakita papatayin sa mundo ng mga tao, kalmadong sabi ni Hexer. You. Kung mamamatay ako rito ay isasama kita. Mula sa taas ay mabilis na lumipad si Zero. Pabulusok iyon dahil ang target niya ay mapasuko ang Mafia Prince. Sa isang iglap ay tumama ang buntot nito sa katawan ni Hexer. Naramdaman niyo ng binata hanggang sa kaloob-looban niya. Malakas na halakhak naman ang pinakawala ni Zero. Kahit madilim ang sementeryo ay malinaw niyang nakikita ang kalaban maging ang bituin na bulong ng bulong dito. Sa loob ng maraming taon ay ikaw palagi ang nananalo. Ngayon ay sisiguraduhin kong hindi ka mananalo sa akin, bulong ni Zero. Si Hexer naman ay pilit nilalabanan ang nararamdaman niya. Ang mga daliri niya ay ginagalaw-galaw niya. Dati ay sanay siya sa dilim, batid niya iyon, pero ngayon ay nahihirapan siyang makita si Zero. Kinondisyon ni Hexer ang sarili niya. You, mandirigma ng Feroe, manaing sana kahit ngayon lang ang tapang mo. Hexer. Mandirigma ng Hatos, tulungan mo ang Feroian gamit ang iyong puso, wika ni Hexer sa sarili. Puso, may puso nga pala ako. Dahil sa kung ano-anong pumapasok sa isip ni Hexer kaya habang tumatagal ay nagiging pabor kay Zero ang sitwasyon. Unti-unti siyang humihina at kung ano-ano ang nararamdaman niya sa katawan habang naririnig niya ang ingay mula sa hindi kalayuan. Mga iyak iyon ng mga babae at mga batang hindi niya mabilang. Hindi rin humuhupa ang mga pagsabog. Pakinggan ko ang daing ng mga taga-libana, sabi ni Zero na lumilipad at patuloy siyang hinahampas ng buntot nito. Ang katawan ni Hexer ay parang dinadiganan na ng isang malaking sasakyan. Nahihirapan na siyang gumalaw. Baunin mo ang pag-ibig ko, mahal, tinig ng isang babae sa utak niya. Mas gugustuhin ko ang mamatay na kasama ka kaysa ang mabuhay na mag-isa. Napasigaw si Hexer. Walang tigil si Zero sa pag-atake sa kanya, samantalang siya ay hindi makagalaw dahil sa mga pumapasok sa isip niya. Kahit papanay ang bulong ni Cedric na dapat
ay isipin niya ang kasalukuyan pero hindi niya magawa. Hanggang sa isang bomba ang bumagsak malapit sa kanya. Muntik mahadjep noon si Zero. At maging si Cedric. Mabilis na nakatalo ng binata at saka pumasok sa isip niya ang nga. Katagang, pipilitin kong mabuhay para sa iyo, mahal. Dahil sa mga katagang iyon na alam niyang siya ang bumigkas ay naigaliwang ang mga mata ni Hexer. Sa isang iglap ay nakikita niya na si Zero at maging ang buong paligid. Ang mahinang apoy na lumilinggas pa dahil sa pagsabog ng bomba kanina ay dinadagdagan pa ang liwanag na. Nakikita niya. Hindi ako pwedeng mamatay dito, sigaw ni Hexer. Tama. Hindi ka dapat mamatay dito, segunda ni Cedric sa sinabi ng kaibigan niya. Ang baril na hawak ni Hexer ay walang tigil sa pagpapakawala ng bala na tumatama naman. Tapakpak ni Zero. Ang pagaspas ng pakpak ng huli ay malakas na naririnig ng Mafia Prince. Nang mapansin na kahit anong gawin niya ay hindi mamamatay si Zero sa bala ng baril niya. Kaya walang tigil na pinagtataga ni Hexer ang buntot ni Zero. Isa kang masamang nilalang. Hindi ka rin liligaya kasama si Mori kahit mapatay mo. Pa ako. Sigaw ni Zero. Wala akong pakialam sa opinyon mo, sigaw ni Hexer. Habang matindi ang labanan ng dalawa ay hindi na makalabas sa pinagtataguan niya si Cedric. Hindi niya na maalis sa tainga ang mga kamay niya. Ang mga daing kasi ni Zero ay tila isang espada na humihiwa sa puso ng mga nakakarinig noon. Gusto pa sana ni Zero na lumipad palayo ngunit nahawakan na siya ni Hexer sa buntot. Unti-unting pinuputol ni Hexer ang buntot ng kalaban niyang kumakawag-kawag at pilit siyang kinakalmat ng mga kuko nitong sobrang talas. Napakatapang mo, Zero, pero hindi ako papayag na itulad mo sa yikes ang mundong ito. Ng mga tao, wika ni Hexer. Yikes. Mga mahihinang nilalang lang ang naroon, sabi ni Zero. Tama na, nasasaktan na. Ako. Dahil sa malakas na pagkakahila ni Zero sa buntot niya ay nabitawan siya ni Hexer. Agad. Yang dinaluhog ang huli na noon ay nawala ng balanse kaya nahulog sa puntod na. Kinatatayuan nito. Nagpagulong-gulong ang dalawa sa lupang bakante sa pagitan ng dalawang puntod. Pilit na tinitusok ni Zero ang ulo ni Hexer samantalang ang Mafia Prince ay pilit rin na. Tinisikap na saksakin ng maikli niya ng espada ang dibdib ng mortal niyang kaaway. Hanggang sa malakas na sigaw ang kapwa pinakawalan ni na Hexer at Zero na dahilan ng pagyanig ng lupa. Ang mga tao sa buong Libana ay napaiyak na lang dahil sa matinding takot. Timori na noon ay abala sa pakikipaglaban ay napatigil sa pagbaril sa kaaway dahil nakilala niya ang boses ni Hexer. Hanggang sa siya na ang dahan-dahan na bumabagsak ang katawan sa lupa ng Libana. Chapter 6 na po. Malakas ang sigaw ni Mori habang tinatawag nito si Hexer kaya nagimbal ng mga kasama niya. Maging nina Michael at Carl ay napuno ng takot. Nakita na lang ng mga ito na unti-unting bumabagsak ang dalaga dahil sa tama ng bala mula sa mga napaniwala ni Donald na salot ang Hatos. Isa pa ulit sanang bala ang tatanggapin ng nakahigang si Mori ngunit mabilis siyang tinakbo ni Carl at dinapaan. Sa likod ng ulo ni Carl tumama ang bala na agad na ikinamatay nito. Si Michael naman ay mabilis din na pinaputukan ang kalaban at agad din itong namatay. Hexer. Mahal. Tawag ni Mori habang nahihirapan siyang huminga. Ang mga daing na iyon ng dalaga ay umaabot sa puso ng binata na pilit dinidainan ang taksak sa dibdib ni Zero. Daman niya ang matinding kirot na para bang ang espada na nakatarak. Sa dibdib ni Zero ay nakatusok sa kanya. Dito ko natatapusin ang buhay mo para lahat ng daigdig ay wala nang maging problema sa hinaharap, wika ni Hexer. Hindi mo ako mapapatay, matatag na sabi ni Zero. Marami ang lihim na tumutulong sa akin para makuha ko ang gusto ko katulad ng ginawa ng Furious. Tila ang dahilan kaya napasok namin ang matatag na Feroye. Hindi mo na magagawa pang makipagsabuatan ulit sa kahit kaninong nilalang dahil dito. Palang ay tatapusin ko na ang kahibangin mo, sagot ni Hexer. Biglang inalis ni Hexer ang espada sa dibdib ni Zero at pinagtagagan niya ang pakpak. Buntot at iba pang bahagi ng katawan ng nilalang na matagal nang may inggit sa kanya. Nang makita niyang wala ng buhay ang nilalang na nakahandusay sa lupa ay biglang naluha si Hexer.
Hindi niya alam kung bakit ang sakit ng dibdib niya. Awa, lungkot, at labis na tuwa ang pumuno sa dibdib ni Hexer. Batid niyang natapos na rin ang lahat at magiging tuluyan ng payapa ang mga daigdig. Ang mga putukan at pagsabog ay patuloy pa rin. Ang hindi nakikitang pader na bumabalot. Talibana ay unti-unting nawala. Ang maitim na bagay na lumukob sa buong syudad ay unti-unti rin na naglaho. Pati ingay na tagos hanggang buto ay biglang di na narinig. Magiting na mandirigma ng Feroe, binabati kita sa iyong tagumpay. Nagawa mong patayin ang pinakamasamang nilalang sa buong daigdig at nagawa mong labanan ang iyong kahinaan bilang tao, wika ni Cedric. Hexer, tawag ulit ni Mori. Napahawak muli si Hexer sa dibdib niya at kinapa ito. Nasasaktan siya sa tinig na iyon ng babaeng hindi niya nakikita pero pakiramdam niya ay kasama niya. Ano ang nangyayari sa iyo, Yu? Tanong ni Cedric. Iyong babae, tinatawag niya ng paulit-ulit ang pangalan ko, sagot ni Hexer. Baka may masamang nangyari kay Mori. Bulalas ni Cedric. Ang patay na inakala ni Hexer ay bahagyang gumalaw kaya mabilis na itinarak muli niya. Ang espada sa katawan ng ibon na ang ulo ay sa tao. Biglang nagliwanag ang katawan ni Zero at unti-unting naging abo ito na inilipad ng hangin. Puntahan natin ang sinasabi mong si Mori, pagkuwan ay sabi ni Hexer kay Cedric. Sa isang kisap mata ay nakabalik ang magkaibigan sa tapat ng munisipyo. Doon ay nadatnan nilang tapos na rin ang labanan at si Carl ay nakahandusay habang inaasikaso ng mga hito si Mori na may tama sa kanang dibdib. Mahal, tawag ni Mori sa nakatingin lang sa kanya na Feroian. Nababalot pa rin ito ng bakal. Dama pa rin ito ang sakit ng dibdib na hindi niya maipaliwanag. Mamahal. Tanong ni Hexer. Mahal. Napaluha si Mori. Hindi pa rin siya maalala ni Hexer pero batid niyang naaalala nito ang mga tauhan dahil nagbibigay ng utos ang binata. Kahit ang mga matatapang na sundalo ng Hitos kasama na si Michael ay napaiyak na rin. Bakit ikaw lang ang hindi niya maalala? Tanong ni Michael habang inaasikaso ang dalaga. Na noon ay magkahalo na ang luha at pawis kahit pamalamig ang hangin. Marahil iyon ay ang nakatadhana sa aming dalawa, mahinang-mahina na sagot ni Mori. Hindi mapakali si Hexer. Habang tinitingnan niya kasi ang babae ay alam niyang nahihirapan ito at ang puso niya ay parang dinudurog din. Nang isasakay na ang babae sa sasakyan ay agad niya itong binuhat nang hindi niya alam ang dahilan. Kasama si Cedric ay nasa hospital na agad sila sa isang pitik lang ng daliri. Sa hospital na pagmamayari ng mga magulang niya dinala ng binata ang hindi niya naaalalang kasintahan para magamot ito kaagad. Hexer, tawag ni Mori sa mahinang tinig ng papalabas na ang Hato Mafia Prince sa Philid. Hanapin mo ako sa puso mo, mahal. Pagkatapos magsalita ay napasigaw si Mori dahil sa sobrang sakit ng tama ng baril sa dibdib niya. Paulit-ulit niyang sinasabing mamamatay na siya at nagpapalm na siya kay Hexer. Habang umiyak, ang binata na nababalot pa rin ng bakal ay muling napabalik sa tabi ni Mori. Hinawakan ng kamay niyang may apat na daliri ang malambot na kamay ng kasintahan niya. I love you, mahinang bulong ni Mori. I love you too, wala sa sariling nasabi Hexer. Pagkatapos noon ay biglang nawala ng malay si Hexer at napasubsob slay kay Mori. Pagpasok ni Cedric kasama ng mga manggagamot ay nagulat siya sa naabutan nila. Kapwa. Walang malay ang magkasintahan at bahagyang nadadaganan ni Hexer ang pinsan niya. Suot pa rin ng kaibigan niya ang damit na suot nito bago binalot ng bakal ang katawan nito. Inasikaso kaagad ng mga doktor ang magkasintahan. Si Cedric naman ay mas pinil na sa isang kwarto gamutin ng mga doktor sina Hexer at Mori. Minabuti rin niya na itabi lang si Hexer kay Mori habang inooperahan ang huli. Walang magawa ang mga doktor dahil takot din sila lalo at mafia boss nila at kasintahan. Nito ang pasyente. Lahat sila ay nananalangin na sana ay mailigtas nila si Mori na noon ay nasa balag na ng alanganin. Habang inooperahan si Mori para matanggal ang bala sa dibdib niya ay hindi naman nagigising si Hexer. Dumating din sa hospital ang isang grupo ng mga Hatos na dalaang nanghihina ng si Froilan.
Samantala, habang abala ang lahat sa pag-asikaso kina Froilan at Mori ay malayo naman. Ang isip ng tulog na binata. Nasa isang lugar siya na maraming bituin pero alam niyang hindi. Diyon ang Farola. Kaharap niya si So at pareho silang nakalutang sa kawalan. Pinabati kita, magiting na mandirigma ng Farola ang ating buong lahi ay nagagalaksa. Iyong tagumpay, wika ni So. Nasaan tayo, bakit tayo nandito? Tanong ni Hexer sa pinuno ng Farola. Nag-uusap lang tayo sa pamamagitan ng isip dahil sa LAN na program natin. Nakikita mo. Lang ako dahil payapa ang isip mo at kaya gumagana ng maayos ang programa mo, wika ni So. Kung ganon, gusto kong iligtas mo si Mori, sabi ni Hexer. Hindi ako ang bathala at hindi ko hawak ang buhay ng kahit na anong nilalang sa sanlibutan. Subalit hindi mo dapat alalahanin ang iyong kasintahan. Katulad mo ay malakas din. Siya. Kagaya mo ay hindi siya basta-basta may gugupo ng kahit ano dahil isa rin siyang Feroian. Ano ang sinabi mo? Naguguluhan na tanong ni Hexer. Gumising ka na at alamin ang katotohanan mula mismo kay Mori, utos ni So. Sandali. Wika ni Hexer. Habang naglalaban kami ni Zero ay nasabi niyang nakipagkasundo sila sa mga Furious kaya napasok nila noon ng palihim ang Feroe. Gusto kong mag-ingat kayo sa mga taksil nating kalahi. Hindi ko kasi alam kung makababalik pa ako sa mundo natin dahil ayaw kong makalimutan muli si Mori. Nais kong mabuhay na lang na may puso para sa pag-ibig na hindi ko kayang isuko. Nauunawaan ko. Salamat sa paalala, bayani. Malakas na ungol ang naririnig ng lahat mula sa bibig ni Hexer. Ilang oras na itong walang malay at ang bili ni Cedric sa mga doktor ay pabayaan lamang ito. Alam kasi ng kaibigan ng Mafia Prince na pagdaranan talaga iyon ni Hexer. Matagumpay na natanggal sa dibdib ni Mori ang bala ngunit hindi pa rin ito gumigising. Kung ang katabi nitong kasintahan ay maingay, ang dalaga ay payapang natutulog. Umihiling. Siya sa bathala na pagkalooban na rin siya ng bituin sapagkat ang bituin niya ay hindi nakaligtas. Nang tumawid sila mula sa Farola papunta sa mundo ng mga tao. Makalipas ang ilang oras ay sabay nagising ang magkasintahan. Agad na hinawakan ni Hexer ang naghihinang si Mori at umupo siya sa kama. Si Cedric na nakaupo sa upuan, malapit sa may pintuan, ay tumawag agad ng doktor. Lang linggo rin na namalagi si Mori sa hospital. Mas nauna pa sa kanyang umuwi ng Hato compound si Froilan. Nang mga panahon na iyon ay hindi nagsasalita si Hexer tungkol sa nalaman niya. Inalagaan niya ang kasintahan katulad ng kung paano siya nito inasikaso noong mga panahon na mahina pa siya at sakitin. Nang payagan na si Mori na makalabas ng ospital ay mas pinili nitong sa sasakyang panlupa sumakay. Gusto kasi ng dalaga na makita ang mga pagbabago ng Libana. Napapanood niya kasi sa balita ang mga ginagawang paglilinis at pagsasaayos ng syudad. Tuwang-tuwa ang magkasintahan sa mga nadadaanan nila. Pati mga bata kasi ay tumutulong sa paglilinis. Wala na ang mga basyo ng bala at hindi na rin amoy pulbera ang Tintuan Street at Bontad Street. Ang Rairin Underground ay inaayos upang gawin ng permanenteng hospital na bukas. Hindi lang sa mga taga-Libana kundi maging sa mga taga-labas na rin. Ang mga Hatos ay mananatiling isang grupo ayon sa kasunduan at hindi sila pakikialaman ng gobyerno. Kalapit. Noon ay hindi na rin papasok sa ilegal na gawain ang sinumang Hatos. Kapag sila nagkasala ay haharap sila sa batas ng Hatos at hindi ng gobyerno. Ang Vinso Compound at iba pang pagmamayari ng ibang mafia group na nagkawatek-watek na ay pinaghatian ng gobyerno at ng Hato Mafia Group. Lahat ng iyon ay nakita at napag-usapan ng magkasintahan habang binabaybay nila ang daan pauwi sa Hato Compound. Pagdating sa compound ay mas minabuti ni Hexer na sa silid niya na patuloyin si Mori. May gusto kasi siyang gawin na tinutulan naman ni Cedric. Pare, hindi matutuwa si Mori sa gagawin mo. Ikaw na rin ang may sabi na kapag kinuha o hiningi mo ang makinang ginawa niya upang malaman ang mga alien ay magiging dahilan iyon para magkahiwalay kayo. Kausapin mo na lang siya, payo ni Cedric. Nagdadalawang isip na napatitig si Hexer sa mga gamit ni Mori. Gusto niya kasing malaman ang mas malalim pang pagkatao ng babaeng mahal niya.